Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa i-upload kong mga videos. Magaganda palagi ang i-upload kong mga videos na magbibigay sa inyo ng edukasyon at kaalaman. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa desisyon ng Korte Suprema kung ang lawyer ba ng LGU ay maaring mag-represent sa mga local officials sa mga kaso sa Ombudsman. Pakinggan nyo itong desisyon ng Korte Suprema tungkol sa mga lawyers ng LGU. Ang mga LGU lawyers ay hindi maaaring kumatawan sa mga opisyal ng local government unit sa mga kasong isinampa sa Office of the Ombudsman, ayon sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema na hindi maaaring kumatawan ang mga abogado ng local government units, LGUs, sa mga lokal na opisyal na nahaharap sa mga kaso sa Office of the Ombudsman dahil sa conflict of interest. Ang mga legal na opisyal ng local government units, LGUs, ay maaaring hindi kumatawan sa mga pampublikong opisyal ng LGU na kanilang pinaglilingkuran sa mga kasong isinampa laban sa mga naturang opisyal sa Ombudsman. Kaya pinasyahan ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Antonio Co., Jr., habang sinasaway nito ang isang legal na opisyal ng probinsya para sa hindi autorisadong pagsasagawa ng batas, na paglabag sa Code of Professional Responsibility noon. Ang abogado ay hinirang na Provincial Legal Officer ng Negros Oriental noong 2011. Noong 2013, humarap siya bilang abogado ni noon ay Negros Oriental Governor Roel Degamo sa mga kasong kriminal at administratibo na inihain laban sa gobernador sa Ombudsman. Nang makarating sa Sandigan Bayan ang mga kasong kriminal, pumasok din ang abogado sa kanyang pagharap bilang abogado. Gayunpaman, tinutulan ng prosekusyon ang kanyang pagharap sa pagsasabing hindi kasama sa kanyang tungkulin bilang Provincial Legal Officer na kumatawan sa mga pampublikong opisyal ng lalawigan na kinasuhan ng mga kasong kriminal. Ang abogado ay inutusan ng Sandigan Bayan na huwag nang humarap bilang abogado ni Governor Degamo. Tungkol naman sa mga kasong administratibo, kinatawan din ng abogado si Governor Degamo nang umabot ang mga kaso sa Court of Appeals at kalaunan ay sa High Court, kung saan nagsampa ng petition to disbar laban sa abogado. Kasunod ng investigasyon, inirekomenda ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, na ibasura ang reklamo laban sa abogado dahil sa kawalan ng merito, na pinaniniwalaan na sa kasalukuyan, walang batas na positibong nagbabawal sa respondent sa paghawak ng kaso ng kanyang gobernador. Ang korte, gayunpaman, ay binawi ang mga rekomendasyon ng IBP at nalaman na ang abogado ay nakikibahagi sa hindi autorisadong pagsasagawa ng batas. Sa ilalim ng Section 7B, Paragraph 2 of Republic Act No. 6713, o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ang mga pampublikong opisyal at empleyado ay ipinagbabawal na makisali sa pribadong pagsasanay ng kanilang propesyon maliban kung pinahintulutan ng konstitusyon o batas, sa kondisyon na ang ganitong gawain ay hindi salungat o may posibilidad na sumalungat sa kanilang mga opisyal na tungkulin. Napag-alaman ng korte na walang patunay na ang abogado ay nagtataglay ng awtoridad na magsagawa ng batas sa labas ng kanyang mga tungkulin bilang Provincial Legal Officer. Kaya, ang kanyang pagkilos na kinatawan si Governor Degamo sa mga kasong kriminal at administratibo laban sa huli ay bumubuo ng hindi autorisadong pagsasagawa ng batas. Ang argumento ng abogado na ginagawa lang niya ang kanyang mga opisyal na tungkulin bilang Provincial Legal Officer ay tinanggihan din ng korte, na idiniin ang desisyon nito sa 2016 case ni Fajardo vs. Attorney Alvarez, na ang isang pangunahing salungatan ng interes ay umiiral kapag ang isang abogado ng gobyerno ay kumakatawan sa isa pang pampublikong opisyal sa harap ng ombudsman. Idinagdag ng korte na sa ilalim ng Section 481B, ng Kodigo ng Lokal na Pamahalaan, ang mga tungkulin ng isang legal na opisyal ay nauugnay sa mga opisyal na tungkulin ng mga opisyal ng isang LGU, na itinuturing na mga gawain ng LGU mismo. Ang mga opisyal ng publiko ay itinuturing bilang mga ahente ng Estado, at dahil dito, ang mga kilos na ginawa sa pagganap ng kanilang mga opisyal na tungkulin ay itinuturing na mga gawa ng Estado, diin ng korte. Sa kabaligtaran, kapag ang isang pampublikong opisyal ay kumilos ng pabaya, o mas masahol pa, nang may masamang hangarin,
ang proteksyon na mantle ng kaligtasan sa estado ay mawawala dahil ang opisyal ay itinuring na kumilos sa labas ng saklaw ng kanyang mga opisyal na tungkulin. Sa makatuwid, siya ay itinuturing na kumilos sa kanyang personal na kapasidad at kinakailangang napapailalim sa pananagutan sa kanyang sarili, ang sabi ng korte. Sa mga kaso bago ang ombudsman, ang mga pampublikong opisyal ay kinasuhan ng mga kilos o pagtanggal na lumalabas na ilegal, hindi makatarungan, hindi wasto, o hindi epektibo. Sa kaso ni Governor Degamo, ang kanyang mga di umano'y gawa na bumubuo ng mga krimen at administratibong pagkakasala ay hindi na itinuring na mga opisyal na gawain ng LGU na kanyang pinaglilingkuran, at sa gayon ay lampas sa saklaw ng mga tungkulin ng abogado bilang provincial legal officer, sabi ng korte. Para sa patnubay ng bench and the bar, ipinasya ng korte na ang isang legal na opisyal para sa isang LGU ay nakatagpo ng conflict of interest sa pagkatawan sa punong ehekutibo ng LGU o alinman sa mga pampublikong opisyal nito sa mga kaso, administratibo o kriminal, na isinampa sa ombudsman, at kaya katumbas ng hindi autorisadong pagsasagawa ng batas. Sa paglalapat nito sa kasalukuyang kaso, ang pagkilos ng abogado na kinatawan si Governor Degamo sa mga kasong administratibo at kriminal ay bumubuo ng hindi autorisadong pagsasagawa ng batas kung saan siya ay dapat managot sa administratibo, ang pagtatapos ng korte. Tungkol sa imposable na parusa, pinaniwalaan ng korte na ang isang parusa ng suspension mula sa pagsasagawa ng batas sa loob ng 6 na buwan ay nararapat, na naaayon sa jurisprudence. Gayunpaman, nakita ng korte ang pangangailangan para sa pagpapaubaya sa kasalukuyang kaso dahil sa tapat na paniniwala ng abogado na ang kanyang mga kilos ay bahagi ng kanyang mga tungkulin at responsibilidad bilang provincial legal officer. Napag-alaman ng korte na ang abogado ay dapat pagsabihan dahil sa kanyang ginawang pagkatawan sa gobernador ng probinsya, na nagdulot ng salungatan ng interes. Ang kaluwagan ng parusang ito, gayunpaman, ay umaabot lamang sa kasalukuyang kaso at hindi sa mga susunod na kaso ng mga legal na opisyal na kumakatawan sa mga pampublikong opisyal ng kanilang LGU kapag sila ay kinasuhan sa kanilang mga pribadong kapasidad. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.